sa paanan ng bundok na tila yumayakap sa maliit na baryo ng San Isidro. May isang lalaking bihirang ngumiti, ngunit madaling kilalanin. Si Mateo Villaruel. Kilala siya ng lahat bilang sundalong minsang naglingkod sa malalayong hangganan ng bansa. Ngunit mas kilala siya ngayon sa ibang pangalan, ang sundalong sabunghero. Sa tuwing sasapit ang linggo, ang bakuran sa likod ng lumang bahay ni Kapitan Ramil ay nagiging entablado ng hiyawan at pag-asa. Doon nagtitipon ang mga magsasaka, mangingisda at mga ngalakal upang masaksihan ang laban ng mga tandang. Mga ibong pinalaki hindi lamang sa tapang, kundi sa dangal ng kanilang amo. At sa tuwing papasok si Mateo sa bilog na may tangan na tandang na kulay tsokolate at may gintong balahibo sa leeg, tumatahimik ang paligid. Hindi siya maingay, hindi siya nagyayabang. Ngunit ang kanyang mga mata, matatalim at sanay sa panganib, ay sapat na upang ipaalala sa lahat na ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Ang kanyang tandang ay pinangalanan niyang Bagwis, isang ibon na tila may kakaibang tikas, parang may sariling isip at disiplina. Sa bawat laban, hindi ito basta sumusugod. Tila ba nagmamasid muna, nagbibilang ng galaw ng kalaban, sa kasasalakay ng may tiyak na layunin. Marami na ang nagtaka. May kakaiba sa tandang mo, Mateo, minsang wika ni Mang Isko, isang veteranong sabungero. Parang hindi lang instinct ang gumagalaw dyan. Ngumiti lamang si Mateo, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Disiplina lang, sagot niya. Pareho sa sundalo at sa tandang kailangan ng tiyaga. Ngunit ang totoo'y may lihim si Mateo. Isang lihim na mas matagal pa sa kanyang pagiging sabungero. Isang lihim na nagsimula sa gitna ng gubat sa panahong siya'y isa pang batang sundalo na walang ibang dala kundi tapang at pangarap. 11 taon na ang nakalipas nang ipadala ang kanilang unit sa isang operasyong hindi dapat malaman ng madla. Sa kasukalan ng hilagang kabundukan, may hinahabol silang armadong grupo. Umabot ng 3 araw ang paglalakad sa putikan, ulan at lamig ng gabi. Sa ikatlong gabi, habang ang iba ay natutulog, si Mateo ang nakatalagang magbantay. Tahimik ang gubat, ngunit hindi payapa. May kakaibang pakiramdam na tila may matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang rifle at nagmasid. Doon niya ito nakita. Isang matandang lalaking nakatayo sa pagitan ng mga puno, nakasuot ng lumang barong na tila hindi naaapektuhan ng ulan. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, halos kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi agad nagpaputok si Mateo. Hindi ako kaaway, wika ng matanda. Mahinahon, ngunit may bigat ang tinig. Ikaw ang hinintay ko. Bilang sundalo, sanay si Mateo sa mga panlilinlang. Ngunit may kung anong puwersang pumigil sa kanya na umaksyon. Lumapit ang matanda at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot na yari sa pulang tela. Hindi lahat ng laban ay tinatapos ng bala, sabi nito. May mga laban na tinatapos ng pananalig. Iniabot niya ang supot. Agimat ito, hindi para gawing malupit ang may hawak, kundi para ipagtanggol ang tama. Nag-atubili si Mateo, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tinanggap niya iyon. Kinabukasan, wala na ang matanda. Wala ring bakas ng paa sa maputik na lupa. Nang banggitin niya ito sa kanyang mga kasamahan, itinuring nila iyong pagod lamang
ng isipan. Ngunit mula noon, nagbago ang daloy ng kanyang buhay. Sa bawat sagupaan, tila may kakaibang lakas na gumagabay sa kanya. Hindi siya nasusugatan ng malubha. Ilang ulit na siyang muntik tamaan, ngunit palaging may kung anong hadlang. Isang sanga, isang bato, isang biglaang pagkadapa na nagliligtas sa kanya. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang agimat. Itinago niya iyon sa loob ng maliit na sisidlan na isinusuot niya sa leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme, hanggang sa matapos ang kanyang serbisyo. Nang siya'y magretiro, bumalik siya sa San Isidro, tahimik na namuhay, ngunit hindi nawala ang bigat ng mga alaalang dala niya. Upang takasan ang mga alaala ng digmaan, nagsimula siyang mag-alaga ng mga tandang. Doon niya napansin ang kakaiba. Sa tuwing hawak niya ang isang sisiw, kung minsan ay tila may isa o dalawang ibon na mas malapit ang pakiramdam sa kanya. Mas madaling turuan. Mas mabilis umunawa. At sa tuwing isasabit niya sa tabi ng kulungan ang maliit na pulang supot habang naglilinis, tila nagiging masigla ang mga ibon. Hindi niya iyon pinansin noong una. Ngunit nang unang sumabak sa laban si Bagwis, isang tandang na siya mismo ang nagpalaki, may nangyari. Sa kalagitnaan ng laban, nang tila matatalo na si Bagwis, nahulog mula sa leeg ni Mateo ang maliit na sisidlan. Sumayad ito sa lupa sa gilid ng sabungan. Isang iglap lamang, ngunit napansin ni Mateo na nagbago ang tindig ng kanyang tandang. Ang mga mata nito'y tila nagningning sa ilalim ng araw. Ang mga galaw ay naging mas eksakto, mas mautak, at sa loob lamang ng ilang segundo, bumaligtad ang laban. Nagwagi si Bagwis. Hindi iyon nagkataon. Mula noon, iniiwasan ni Mateo na isabit ang agimat kapag may laban. Ngunit may mga pagkakataong tila may sariling pasya ang tadhana. Sa baryo, unti-unting lumalakas ang usap-usapan. Hindi normal ang panalo niya. May daya. May kung anong anting-anting. Si Kapitan Ramil mismo ay minsang nagbiro. Mateo, baka naman may tinatago kang orasyon dyan. Ngunit sa likod ng mga biro, may inggit, may galit, at may mga matang nagbabalak. Isang gabi, habang pinapakain ni Mateo si Bagwis, may narinig siyang yabag sa labas ng bakod. Hindi iyon hangin. Hindi iyon hayop. May tao. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ng itak na nakasabit sa dingding. Lumabas siya sa likod ng bahay at sumilip sa dilim. May aninong mabilis na naglaho sa likod ng puno ng mangga. Kinabukasan, natagpuan niyang bukas ang isa sa mga kulungan. Isang tandang ang nawawala. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nag-akusa. Ngunit ramdam niya ang pagbabago ng ihip ng hangin sa baryo. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niya ang pulang supot. Matagal niya itong tinitigan. Hindi kita ginamit para manlamang. Bulong niya. Ginamit kita para mabuhay. Ngunit ngayon, tila may bagong laban na darating. Hindi sa gubat, hindi sa digmaan, kundi sa mismong lugar na tinatawag niyang tahanan. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mateo na maaaring ang agimat na minsang nagligtas sa kanya ay siya ring maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Sa labas, tahol ng tahol ang mga aso. At sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid.
Hindi lamang sa kanya, kundi sa lihim na kanyang pinangangalagaan. Hindi agad naghanap ng gulo si Mateo Villaruel. Sa halip, mas pinili niyang magmasid. Ang pagkawala ng isang tandang ay hindi maliit na bagay para sa isang sabungero, lalo na kung ang tandang na iyon ay hindi pa man sumasabak sa laban, ngunit malinaw ang potensyal. Isa iyong sisiw na matikas ang tindig, may kakaibang sigla sa mata. Isa sa mga ibong madalas lapitan ni Mateo tuwing siya'y tahimik na nagmumuni. Ngunit higit sa pagkawala ng ibon, ang gumugulo sa kanyang isipan ay ang pakiramdam na may sumubok sumilip sa kanyang mundo. Sanay siya sa panganib. Sanay sa paglalakad sa pagitan ng hinala at katotohanan. At alam niyang ang magnanakaw ay bihirang kumilos ng walang dahilan. Kinabukasan, hindi siya dumalo sa sabungan. Sa halip, inayos niya ang bakod, pinalitan ang kandado at tahimik na nagtanong-tanong sa mga batang tambay na madalas maglaro malapit sa kanyang bakuran. "May nakita ba kayong dumaan dito kagabi?" Mahinahon niyang tanong. Nagkatinginan ang mga bata. "May motor po, Kuya Mateo," sagot ng isa. "Itim, walang plaka sa likod." "Anong oras?" "Mga 11:00 po. Saglit lang." Tumango si Mateo. Hindi siya nagbigay ng reaksyon. Ngunit sa loob-loob niya, may nag-umpisang mabuo na larawan. Sa baryo ng San Isidro, iilan lamang ang may motor na walang plaka. At isa roon ang grupo ni Dario Balmores. Si Dario ay kilalang sabungero mula sa Karatig Bayan. May pera, may impluensya, at may reputasyon sa pananakot. Ilang buwan na itong sumusubok makipagtapat kay Mateo. Sa sabungan, ngunit palaging nauuwi sa pagkatalo. Hindi dahil mas mahina ang mga tandang ni Dario, kundi dahil mas disiplinado ang kay Mateo. Nang sumunod na linggo, bumalik si Mateo sa sabungan. Tahimik siyang pumasok, tangan si Bagwis. Sa kabilang dulo ng bilog, naroon si Dario. Nakangiti, ngunit malamig ang tingin. Ang sundalong tahimik, bati ni Dario. "Akala ko'y umatras ka na." "Hindi ako umatras," sagot ni Mateo. "Hindi ko lang kailangang magmadali." Napangiti si Dario, ngunit hindi iyon ngiti ng pagkakaibigan. "Balita ako, may nawala kang alaga." Hindi kumurap si Mateo. "Balita ko rin, may motor kang walang plaka." Nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid nila. Napatingin ang ilang tao, ngunit si Dario ay tumawa lamang. "Maraming motor sa baryo. Maraming magnanakaw," tugon ni Mateo. Natigil ang usapan nang tawagin sila sa laban. Sa bilog ng sabungan, tila nagiging mas malinaw ang mga bagay. Doon nasusukat ang tapang, disiplina at hangarin. Ngunit sa araw na iyon, hindi lamang tandang ang naglalaban. May tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki na hindi kayang itago ng ngiti. Hindi isinuot ni Mateo ang agimat. Iniwan niya ito sa loob ng kanyang bahay, nakasabit sa pako sa tabi ng lumang larawan ng kanyang unit sa militar. Isang paalala sa sarili na hindi niya kailangang umasa roon sa bawat pagkakataon. Nagsimula ang laban. Mabilis ang tandang ni Dario. Mapusok, ngunit gaya ng dati, maingat si Bagwis. Nagmasid, umiwas, at sa tamang sandali, sumalakay. Matapos ang ilang minuto, bumagsak ang kalaban. Nagwagi si Mateo, ngunit hindi nagdiwang si Dario. Sa halip, lumapit ito sa kanya ng walang imik. Masyadong malapit.
Hindi habang buhay nasa iyo ang swerte, bulong nito. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi sumagot si Mateo. Alam niyang ang laban ay hindi nagtatapos sa bilog ng sabungan. Kinagabihan, dumating si Mang Isko sa bahay ni Mateo. Mag-ingat ka, wika ng matanda. Hindi sanay matalo si Dario. May mga tao siyang hindi takot gumawa ng mali. Tahimik lamang si Mateo habang pinapakain si Bagwis. Hindi ako takot, sagot niya. Hindi takot ang problema, tugon ni Mang Isko. Ang problema ay kung ano ang handa mong isakripisyo. Naiwan ang mga salitang iyon sa hangin kahit umalis na ang matanda. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mateo. Kinuha niya ang pulang supot at hinawakan iyon sa kanyang palad. Matagal na niyang hindi tinatanong ang pinagmulan nito. Hindi na niya binalikan ang matandang lalaki sa gubat. Ngunit sa bawat pagkakataong may panganib, tila umiinit ang tela. Tila may sariling pulso. Ngayon habang iniisip niya ang mga mata ni Dario, naramdaman niya ang bahagyang init sa kanyang palad. Hindi iyon nagkataon. Biglang may malakas na kalabog sa labas. Tumayo siya at mabilis na lumabas. Sa gilid ng bakuran, may nakahandusay na isa sa kanyang tandang, duguan. Tila tinamaan ng matulis na bagay. Tatabi nito, may maliit na papel na nakatupi. Binuksan niya iyon. Isang linya lamang ang nakasulat. Hindi lahat ng laban ay patas. Hindi nagalit si Mateo. Hindi rin siya sumigaw. Sa halip, marahang ibinalik niya ang papel sa bulsa at binuhat ang sugatang tandang. Habang hinahaplos niya ang balahibo nito, naramdaman niyang muli ang init ng agimat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi lamang init, kundi isang malinaw na pakiramdam. Parang babala. Hindi na ito simpleng inggit sa sabungan. May mas malalim na dahilan ang mga kilos ni Dario. At kung tama ang kutob ni Mateo, ang pagkawala ng unang tandang ay hindi para lamang manakaw. Ito'y para hanapin. At ang hinahanap ay hindi balahibo o panalo, kundi ang lihim na kanyang tinatago sa ilalim ng kanyang damit. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napagtanto ni Mateo na maaaring hindi lamang siya ang may alam tungkol sa agimat. At kung may ibang naghahangad nito, hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Sa dilim ng gabi, habang pinapawi ng buwan ang anino ng mga puno, tahimik na nanumpa si Mateo. Hindi niya hahayaan na gamitin ang agimat sa maling paraan. Ngunit handa ba siyang ipaglaban ito muli? Kahit mga hulugan iyon ng pagbabalik sa buhay na matagal na niyang iniwan. Nag-uumaga pa lamang nang ilibing ni Mateo ang sugatang tandang sa likod ng kanyang bakuran. Hindi na ito umabot sa magdamag sa kabila ng kanyang pag-aalaga at paglalagay ng halamang gamot na itinuro pa sa kanya ng kanyang ama noon. Hindi na kinaya ng ibon ang lalim ng sugat. Malinis ang pagkakatama. Hindi gawa ng hayop, kundi ng taong may layuning manakit. Tahimik siyang naghukay ng lupa. Bawat pagbaon ng pala ay tila pagbaon din ng kanyang pagtitimpi. Hindi siya galit, ngunit malinaw na sa kanya ang sitwasyon. Hindi na simpleng inggit sa sabungan ang nangyayari. May naghahanap ng mas higit pa sa panalo. Nang matapos siya, tumayo siya at minasdan ang hanay ng kanyang mga kulungan. Mahigit 20 ang kanyang mga alaga. Bawat isa'y may pangalan, may ugali, may sariling tikas. Hindi niya itinuring ang mga ito bilang puhunan lamang.
Para sa kanya, ang bawat tandang ay simbolo ng disiplina, ng pasensya at tamang tiyempo. Sa loob ng bahay, nakasabit pa rin ang pulang supot sa tabi ng lumang larawan ng kanyang unit sa militar. Tumapit siya roon. Hinawakan niya ang agimat. Sa mga nakaraang taon, hindi niya ito ginamit para manakot o manlamang. Hindi niya hiniling na siya'y maging makapangyarihan. Ngunit sa bawat panganib, tila may tahimik na proteksyong bumabalot sa kanya. Ngayon, iba ang pakiramdam. Mas malinaw ang init. Parang may nais ipahiwatig. Bandang tanghali, dumating si Mang Isko na may dalang balita. May usap-usapan sa kabilang bayan. Wika nito habang nakaupo sa bangkito sa ilalim ng punong mangga. May naghahanap ng anting-anting. May bumibili. Malaki ang bayad. Hindi agad nagsalita si Mateo. Sino? Tanong niya sa huli. May sindikatong umiikot. Hindi lang sa sabungan, pati sa pagmimina sa lupaing may alitan. Sabi nila, may leader na naniniwala sa lakas ng mga agimat. Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Naniniwala? Ulit ni Mateo. Oo, at hindi raw siya basta naniniwala. Marunong siyang gumamit. Napatingin si Mateo sa malayo, sa linya ng kabundukan na minsan niyang tinahak bilang sundalo. May alaala siyang pilit bumabalik. Tagabing ibinigay sa kanya ang agimat. Hindi lamang ang matandang lalaki ang naroon sa gubat. May aninong nagmamasid mula sa likod ng makapal na puno. Noon, inakala niyang bahagi lamang iyon ng kanyang pagod na imahinasyon. Ngunit ngayon, tila may koneksyon ang lahat. Dario, mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi ko sinasabing siya nga, pero may bago siyang mga kasama. Mga hindi taga rito. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Kinahapunan, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. May matalim na tingin at tindig na tila sanay sa paglalakad ng mag-isa. Naghahanap ako kay Mateo Villaruel, sabi nito. Ako yon, sagot ni Mateo. Nagpakilala ang babae bilang Alina Reyes, isang mamamahayag na umano'y nagsasaliksik tungkol sa mga ilegal na sabungan at mga grupong gumagamit ng dahas upang kontrolin ang pustahan sa rehiyon. May pangalan kayong nababanggit sa mga ulat, sabi ni Alina. Hindi bilang suspek, kundi bilang hadlang. Hindi kumibo si Mateo. May mga taong hindi natutuwa sa palagi ninyong panalo. Dugtong ng babae. At may mas malalim pa raw kayong tinatago. Diretso ang tingin nito sa kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang damit. Hindi gumalaw si Mateo, ngunit may bahagyang pag-igting sa kanyang mga balikat. Hindi ako interesado sa gulo. Malamig niyang tugon. Nag-aalaga lang ako ng tandang. Kung ganoon, bakit may mga nagmamanman sa bahay ninyo tuwing gabi? Tumahimik ang paligid. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. May ebidensya ako, sabi ni Alina. At kung tama ang hinala ko, hindi lang ito tungkol sa sabong. May hinahanap silang bagay. Isang bagay na nasa inyo. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi takot ang nakita ni Mateo sa babae, kundi determinasyon. Kung ano man ang iniisip ninyo, sagot niya sa wakas, hindi ko yun ipapagamit sa maling tao. Hindi na nagtanong pa si Alina. Sa halip, naglabas siya ng isang maliit na larawan mula sa kanyang bag at iniabot iyon kay Mateo. Nanlaki,
ang kanyang mga mata. Ang larawan ay kuha sa malayo, sa gubat. Isang matandang lalaking nakabarong ang malinaw na nakunan. Sa likod nito, bahagyang kita ang isang mas batang lalaki na tila nagmamasid. Kinunan iyan ng isang trekker. 5 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Alina. Ayon sa kwento, ang matanda raw ay isang tagapagbantay ng mga sinaunang agimat at ang batang lalaki sa likod. Ngayon ang leader ng grupong bumibili ng mga anting-anting. Nanlamig ang palad ni Mateo. Kilala niya ang mukha ng batang iyon. Mas tumanda lamang. Ngunit ang mga mata, hindi niya malilimutan. Si Dario Valmores. Sa sandaling iyon, nabuo ang larawan. Hindi aksidente ang paglapit ni Dario sa kanya. Hindi basta inggit sa sabungan ang lahat. Noon pa man, may alam na ito. At ngayon hinahabol siya hindi lamang para talunin, kundi para kunin ang bagay na minsang ibinigay sa kanya sa gitna ng gubat. Hindi ako aalis dito, mariing sabi Mateo. Hindi ko rin kayo pinapapaalis, sagot ni Alina. Pero kailangan ninyong malaman, hindi lang kayo ang target. Pati ang mga taong malapit sa inyo. Napatingin si Mateo sa hanay ng kanyang mga kulungan. Sa kanyang tahanan. Sa baryong pinili niyang balikan. Upang makalimot. Muli niyang hinawakan ang agimat sa ilalim ng kanyang damit. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito mainit. Tila may pintig. Parang may hinihintay na sandali. At malinaw sa kanya, papalapit na iyon. Sa dulo ng daan, may dumaan na itim na motor. Walang plaka. Hindi huminto. Ngunit sapat na iyon upang ipaalala na ang laban ay hindi na lamang sa bilog ng sabungan. Ito'y laban para sa lihim. Laban para sa kapangyarihang maaaring magligtas o magwasak. Hindi na nagkunwari si Mateo Villaruel na tahimik ang paligid. Mula nang makita niya ang larawan ni Dario sa likod ng matandang nagbigay sa kanya ng agimat, nagbago ang timpla ng bawat araw. Ang mga yabag sa kalsada ay hindi na basta ingay. Ang mga matang napapatingin sa kanya sa palengke ay hindi na basta usisa. Lahat ay may posibilidad. Lahat ay maaaring may pakay. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamabigat ay ang katotohanang maaaring hindi nagkataon ang pagkikita nila ng matanda sa gubat. Kung si Dario ang batang aninong nagmamasid noon, nangangahulugan itong may iba pang nakaalam sa lihim ng agimat. At kung ganoon, bakit sa kanya ito ibinigay? Bakit hindi sa iba? Sa hapon ding iyon, pinuntahan niya si Alina sa maliit na inuupahan nitong silid sa bayan proper. Hindi siya sanay makipagtulungan sa mamamahayag. Sa kanyang mundo bilang sundalo, mas mainam ang kaunting nakaalam. Ngunit ngayon, malinaw na hindi na niya kayang mag-isa. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, diretsong sabi ni Mateo pagkapasok niya. Hindi nagulat si Alina, para bang inaasahan na nito ang pagdating niya. May grupo si Dario na tinatawag ang sarili nilang tagasunod ng lihim. Paliwanag nito. Hindi sila basta kolektor ng agimat. Naniniwala silang may iisang pinagmulan ang mga iyon. Isang matandang tagapag-ingat na ipinapasa ang kapangyarihan sa taong karapat-dapat. Nanahimik si Mateo. May balita kaming may isang agimat na hindi pa nila nakukuha. Dugtong ni Alina. At iyon ang sinasabing pinakamakapangyarihan. Hindi raw nagbibigay ng kayamanan, hindi rin basta panalo, kundi proteksyon laban sa kamatayan. Napatingin si Mateo sa kanyang palad. Hindi niya kailanman hiniling na maging immortal. Ngunit totoo,
Maraming pagkakataon sa digmaan na tila may kamay na humahawi sa landas ng bala. Kung alam ni Dario na nasa iyo iyon, patuloy ni Alina, hindi siya titigil. Hindi ko yun ibibigay, mariing sagot ni Mateo. Handa ka bang makipaglaban muli? Hindi agad siya sumagot. Ang pagiging sundalo ay hindi lamang propesyon, isa itong panata. Ngunit iniwan na niya ang mundong iyon upang makahanap ng katahimikan. Ang sabungan ay naging paraan niya upang mailabas ang tensyon, hindi upang lumikha ng bagong digmaan. Ngunit kung ang kapayapaan ay hinahabol ng kaguluhan, may mga panahong kailangan itong ipagtanggol. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang baryo, dumating ang unang tahasang babala. May sumiklab na apoy sa gilid ng kanyang bakuran. Isang kulungan ang nasunog. Hindi naapektuhan ang mga tandang sa loob. Naagapan niya agad ang apoy, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi nalihim ang alitan. Habang pinapatay niya ang huling apoy gamit ang timba ng tubig, nakita niya sa kalsada ang tatlong lalaking nakatayo sa tabi ng isang itim na motor. Hindi sila nagtago. Diretso ang tingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis sila ng walang salita. Sa dibdib ni Mateo, malinaw ang pintig ng agimat. Hindi ito galit. Hindi rin takot. Parang paalala na ang kapangyarihan ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa tamang paggamit. Kinabukasan, dumating si Dario mismo sa kanyang bakuran. Walang kasama, walang ngiti. Hindi ko gustong umabot pa ito sa gulo, panimula nito. Kung ganun itigil mo, sagot ni Mateo. Umiling si Dario. Hindi na ito tungkol sa sabong. Alam kong nasa iyo ang hinahanap ko. Tahimik si Mateo. Matagal na kitang sinusubaybayan, patuloy ni Dario. Simula pa noong nasa serbisyo ka. Hindi ko lang nakuha noon. Mas nauna ka. Kung nakita mo na pala ang matanda, sabi ni Mateo, alam mong hindi iyon ibinibigay sa sinuman. Karapat dapat ako, mariing tugon ni Dario. Mas karapat dapat kaysa sayo. Ginagamit mo lang iyon para sa pansarili panalo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung ganon patunayan mo. Nagkatinginan sila. Sa darating na pista, wika ni Dario. Maglalaban tayo, huling laban. Kung manalo ka, titigil ako. Kung matalo ka, ibibigay mo sa akin ang agimat. Mabigat ang alok. Hindi lamang tandang ang nakataya, kundi ang lihim na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa kanilang lugar. Hindi bagay ang agimat sa pustahan. Malamig na sagot ni Mateo. Kung ganoon, ibig mong sabihing takot ka? Tahimik ang paligid. Tanging hangin ang maririnig. Hindi ako takot, wika ni Mateo sa wakas. Pero hindi rin ako magpapagamit. Bahagyang ngumiti si Dario. Isipin mo, hanggang pista. Umalis ito ng walang lingon. Naiwan si Mateo sa bakuran. Nakatingin sa nasunog na kulungan. Alam niyang hindi simpleng hamon ang ibinigay sa kanya. Isa itong panunubok, hindi lamang ng tapang, kundi ng pananalig. Sa loob ng kanyang bahay, kinuha niya ang agimat at inilapag ito sa mesa. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito isinabit sa leeg. Sa halip, tinitigan niya ito ng matagal. Kung may dahilan kung bakit ako ang pinili, mahina niyang sabi, ipakita mo. Walang sagot. Ngunit sa loob ng katahimikan, naramdaman niya ang malinaw na katotohanan. Ang tunay na lakas ng agimat ay hindi nakasalalay sa kung sino ang may hawak, kundi sa kung ano ang laman ng puso
ng gumagamit. At sa darating na pista, hindi lamang si Dario ang susubok sa kanya, kundi ang sarili niyang hangarin. Hindi na kailangang magsalita ni Dario sa gitna ng sabungan upang malaman ng lahat ang hamon. May sariling buhay ang mga bulong-bulungan sa baryo, mula sa palengke hanggang sa tindahan ng kape ni Aling Celia, mula sa tabing ilog hanggang sa waiting shed sa kanto. May huling laban daw sa pista. Si Mateo at si Dario. Hindi lang basta pustahan. Tahimik lamang si Mateo sa mga sumunod na araw. Hindi niya kinumpirma ang hamon. Hindi rin niya itinanggi. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa kalsada, dama niya ang bigat ng mga matang sumusunod sa kanya. Sa gabi, hindi na siya agad nakakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na hindi niya matakasan. Kung hindi niya tatanggapin ang hamon, ano ang susunod na hakbang ni Dario? At kung tatanggapin niya, handa ba siyang ilagay sa alanganin ng agimat? Isang hapon, dumating muli si Alina. Hindi ka pwedeng pumayag, direkta nitong sabi. Kung hindi ako pumayag, hindi siya titigil, sagot ni Mateo, habang nililinis ang sugat ng isa niyang tandang. Mas lalo lang lalalala. Pero gusto niya ang agimat, giit ni Alina. Kapag inilagay mo yon sa pustahan, kinilala mong may halaga iyon sa laban. Pinapatunayan mong may kapangyarihan. May kapangyarihan naman talaga. Hindi na nakasagot si Alina. Tahimik ang pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang pag-aspas ng balahibo at mahinang pagtilaok ng mga tandang sa kulungan. Hindi ko ito ginamit para manalo, patuloy ni Mateo. Ginamit ko ito para mabuhay. Kung may gustong kumuha nito para mang-api, doon ako hindi papayag. Paano kung hindi mo siya mapigilan? Napatingin si Mateo sa babae. Hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, may ilang kalalakihan sa baryo ang tahimik na lumapit kay Mateo. Mga magsasakang minsan niyang natulungan noong may baha. Mga kabataang tinuruan niyang mag-ensayo ng disiplina at ehersisyo sa umaga. Maging si Mang Isko ay nagdala ng ilang kaibigan mula sa kabilang sityo. Hindi namin hahayaang guluhin ang baryo, sabi ni Mang Isko. Hindi lang ito laban mo. Ngunit alam ni Mateo na sa huli, siya pa rin ang haharap sa gitna ng bilog. At hindi mga kamao o itak ang magpapasya, kundi ang dalawang tandang. Ilang araw bago ang pista, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nagsasanay si Bagwis sa maliit na espasyong may lambat, bigla itong tumigil. Hindi ito karaniwang pagod, hindi rin sugat. Tila may naramdaman itong kakaiba. Lumapit si Mateo at hinawakan ang tandang. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang agimat sa ilalim ng kanyang damit. Mas mainit kaysa dati. At sa kanyang isipan, may bumalik na alaala. Ang matandang lalaki sa gubat, ang mga salitang binitiwan nito. Hindi lahat ng laban ay tinatapos ng bala. May mga laban na tinatapos ng pananalig. Napaupo si Mateo. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili. Mali ba ang direksyong tinatahak niya? Kung ang agimat ay para sa proteksyon, bakit ito nasasangkot ngayon sa hamon ng yabang at paghahari? Kinagabihan, tinungo niya ang lumang kapilya sa gilid ng baryo. Hindi siya relihiyosong tao sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit doon siya madalas mag-isip noon, bago pa siya naging sundalo. Umupo siya sa kahoy na bangko. Tahimik. Hindi siya humingi ng panalo. Hindi siya humingi ng lakas. Isa lamang ang hiling niya. Gabayan siya na huwag magkamali. Sa kanyang paglabas ng kapilya, may naghihintay.
sa labas. Si Dario, mag-isa rin. Malapit na ang pista, sabi nito. Huling pagkakataon para umatras. Hindi ako umatras sa digmaan, sagot ni Mateo. Hindi rin ngayon. Ngumiti si Dario, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Siguraduhin mong dala mo ang agimat sa araw ng laban. Bakit? Para walang dahilan ang pagkatalo. Hindi sumagot si Mateo. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi panalo ang habol ni Dario. Kumpirmasyon. Gusto nitong makita. Gusto nitong maramdaman ang kapangyarihan ng agimat. At kung sakaling hindi niya ito makuha sa pustahan, maaaring pilitin niya ito sa ibang paraan. Pag-uwi ni Mateo, kinuha niya ang pulang supot at inilapag sa mesa. Hindi niya ito isinabit sa leeg. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng kahon at isinara. Sa darating na pista, may desisyon siyang gagawin. Hindi tungkol sa panalo, kundi tungkol sa paninindigan. Sa labas, naririnig na ang ensayo ng banda para sa pista. May mga ilaw nang ikinakabit sa plaza. May mga batang nagtatakbuhan sa kalsada. Sa gitna ng kasiyahan, may paparating na sagupaan. At sa kaibuturan ni Mateo, malinaw ang isang bagay. Kung darating ang sandali ng pagpili, hindi niya hahayaan na maging dahilan ng pagkawasak ang agimat na minsang nagligtas sa kanya. Ngunit hindi pa niya alam kung paano niya haharapin ang laban na walang kasiguraduhan. Dumating ang araw ng pista na tila walang bahid ng alitan. Makukulay ang banderitas na nakasabit sa bawat poste. Umaalingaw-ngaw ang tugtog ng banda sa plaza. Ang amoy ng inihaw na baboy at kakanin ay sumasabay sa hangin. Ang San Isidro ay nagmistulang masigla at payapa. Parang walang nakaambang unos sa likod ng mga ngiti. Ngunit sa likod ng entablado ng saya, may isang bilog na magiging sentro ng tensyon. Ang sabungan. Maaga pa lamang ay dagsa na ang tao. Hindi lamang mga taga-baryo ang dumalo, may mga sasakyang galing pa sa kalapit bayan. Ang balita ng huling laban ni Mateo Villaruel at Dario Valmores ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi ito basta laban. Isa itong paghaharap ng dalawang paniniwala. Si Dario, na naniniwalang ang kapangyarihan ay dapat angkinin at kontrolin. At si Mateo, na naniniwalang ang kapangyarihan ay dapat bantayan at gamitin lamang sa tama. Sa loob ng kanyang bahay, tahimik na naghanda si Mateo. Nilinis niya si Bagwis. Sinuri ang mga pakpak, ang mga paa, ang talim ng tari. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw. Ngunit sa ilalim ng kanyang damit, wala ang pulang supot. Nasa kahon pa rin ito. Hindi niya isinabit. Hindi niya dadalhin. Sa salamin at tiningnan niya ang sarili. Hindi bilang sundalo, hindi bilang sabungero, kundi bilang isang lalaking may paninindigan. Hindi ito para sa yabang. Mahina niyang sabi. Paglabas niya ng bahay, naroon si Alina sa may bakod. Sigurado ka? Tanong nito. Hindi ko kailangang patunayan ang kapangyarihan ng agimat, sagot niya. Kung may panalo man ngayon, gusto kong malinaw kung saan nanggaling. Tumango si Alina. Bagamat may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, sa kabilang panig ng baryo, mas magarbo ang paghahanda ni Dario. May kasama siyang mga lalaking hindi taga rito. Nakasuot ng maitim, tahimik at mapagmasid. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang tandang na kilala sa tapang,
si Kidlat. Ngunit hindi iyon ang tunay na sandata ni Dario. Sa ilalim ng kanyang manggas, may nakasukbit na isang maliit na anting-anting. Hindi kasing lakas ng agimat ni Mateo, ngunit sapat upang maniwala siyang may lamang siya. Nang tawagin ang kanilang pangalan, huminto ang hiyawan. Pumasok si Mateo sa bilog ng walang yabang. Ang kanyang mga hakbang ay mahinahon, ngunit matatag. Sa kabilang dulo, nakangiti si Dario. "Dala mo ba?" Mahinang tanong nito nang magkalapit sila. "Dala ko ang kailangan ko," sagot ni Mateo. Hindi na nagtanong si Dario, ngunit may bahagyang pagkairita sa kanyang mga mata. Nagsimula ang laban. Mabilis si Kidlat, agresibo, halos hindi humihinto sa pag-atake. Ilang ulit na napaurong si Bagwis. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kalmado si Mateo. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya naguutos ng padalos-dalos. Hinayaan niyang magmasid si Bagwis. Hinayaan niyang hanapin nito ang tiyempo. Sa 3 minuto, may pagkakataong muntik nang bumagsak si Bagwis. Tumama ang tari ni Kidlat sa balahibo nito. Saglit na napahinto ang tibok ng puso ni Mateo. Sa sandaling iyon, napahawak siya sa kanyang dibdib sa lugar kung saan dati nakasabit ang agimat. Wala roon ang init. Wala ang pintig. Siya lamang at ang kanyang pananalig. "Atake!" mahina niyang bulong. Parang narinig iyon ni Bagwis. Sa isang iglap, umiwas ito sa sumunod na saksak ni Kidlat at mabilis na pumihit. Ang galaw ay eksakto. Ang tama ay malinis. Natahimik ang sabungan. Ilang segundo ang lumipas bago bumagsak si Kidlat. Isang malakas na hiyawan ang sumabog sa paligid. Nagwagi si Mateo, ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip, diretso siyang tumingin kay Dario. Hindi agad nagsalita ang natalo. Nakatingin lamang ito kay Mateo. Tila sinusuri ang bawat detalye. "Hindi mo dinala," malamig nitong sabi. "Hindi ko kailangan." Sandaling natahimik si Dario. Pagkatapos, ngumiti ito, ngunit hindi iyon ngiti ng pagkatalo. "Kung ganoon," sabi nito, "mas lalo kitang kailangan." Bago pa makapagsalita si Mateo, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa gilid ng sabungan. Isa sa mga kasama ni Dario ang mabilis na lumapit sa kanya at may ibinulong. Nagbago ang mukha ni Dario. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mateo na may kakaibang kislap sa mata. "Magaling," sabi nito. "Pero tapos na ang laro." Hindi na ito nagsalita pa. Umalis ito kasama ang mga tauhan. Naiwan si Mateo sa gitna ng bilog. Hawak si Bagwis. Sa sandaling iyon, may kakaibang lamig ang bumalot sa kanya. Hindi mula sa hangin, kundi mula sa kutob. Pagdating niya sa bahay, bumungad sa kanya ang wasak na pinto. At ang kahong pinaglagyan niya ng agimat, bukas. Wala na ang pulang supot. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mateo ang tunay na bigat ng pagkawala. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil alam niyang ang agimat ay nasa maling kamay. At ang susunod na laban ay hindi na sa sabungan. Matagal na nakatayo si Mateo sa harap ng bukas na kahon. Walang bakas ng dahas sa loob ng bahay, maliban sa sirang kandado at puwersahang pagbukas ng pinto. Hindi nagkalat ang mga gamit. Hindi ginalaw ang salapi sa aparador. Hindi kinuha ang kanyang lumang medalya mula sa serbisyo.
Isa lang ang pakay. Ang pulang supot. Marahang isinara ni Mateo ang kahon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ngunit sa kanyang dibdib, may bigat na hindi niya maramdaman kahit sa gitna ng putukan noon sa kabundukan. Hindi dahil sa nawala ang proteksyon, kundi dahil may taong gagamit nito sa paraang hindi niya pinahihintulutan. Dumating si Alina ng gabing iyon, kasunod si Mang Isko at ilang kalalakihan sa baryo. "Sigurado kang wala na?" tanong ni Alina. Tumango si Mateo. "Kanino mo hinala?" tanong ni Mang Isko. "Hindi na ito hinala," sagot ni Mateo. "Si Dario." "Pwede tayong dumiretso sa barangay," mungkahi ng isa. Umiling si Mateo. "Walang ebidensya at hindi siya basta kikilos ng walang paghahanda. Kung kinuha niya iyon, alam niyang hindi ako titigil." Tahimik ang lahat. "Mas delikado ngayon," wika ni Alina. "Kung hawak na niya ang agimat." Hindi ganoon kasimple, putol ni Mateo. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang agimat ay hindi laruan. Hindi ito sumusunod basta sa sinumang may hawak. Kailangan ng pananalig. Kailangan ng layunin. "Pero paano kung may alam siya?" tanong ni Alina. Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa kanyang alaala, bumalik ang mukha ng matanda sa gubat. Ang titig nitong tila sumusukat hindi lamang sa tapang kundi sa puso ng tao. Kung may sino mang nagtangkang kumuha ng agimat ng walang pahintulot ng tadhana, may kapalit iyon. Ngunit sapat ba iyon para pigilan si Dario? Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo. May lalaking nasugatan sa kabilang bayan matapos umano'y sumabog ang isang maliit na bagay sa kanyang dibdib. Hindi malinaw ang detalye, ngunit ayon sa sabi-sabi, isa raw iyon sa mga tauhan ni Dario. Hindi nagpahayag si Mateo ng anumang reaksyon, ngunit sa loob niya, may nabubuong hinala. Ang agimat ay maaaring hindi tumanggap ng bagong may hawak. Bandang hapon dumating ang mensahero ni Dario. Isang batang lalaki ang nag-abot ng sobre. Sa loob, may maikling sulat. "Kung gusto mong mabawi, mag-isa kang pumunta sa lumang gilingan sa gilid ng ilog. Huwag kang magsama. Huwag kang magdala ng pulis sa hating gabi." Walang lagda. Ngunit hindi na kailangan. "Hindi ka pupunta," maring sabi ni Alina nang mabasa ang sulat. "Kailangan," sagot ni Mateo. "Pitag iyon." "Alam ko. Kung hawak niya ang agimat, mas may lamang siya." Tahimik si Mateo. Pagkatapos ay marahang nagsalita. "Hindi ang agimat ang lakas ko." Napatingin si Alina sa kanya. "Kung ako ang pinili noon," patuloy niya, "may dahilan. At kung kukunin man iyon sa akin, hindi ibig sabihin na mawawala ang dahilan." Hindi kumbinsido si Alina. Ngunit alam niyang hindi niya mapipigilan ang desisyon ng lalaki. Pagsapit ng hating gabi, tahimik ang baryo. Mag-isa, naglakad si Mateo patungo sa lumang gilingan. Dati itong pinagtitipunan ng mga magsasaka tuwing anihan. Ngayon, kalansay na lamang ng kahoy at yero. Napapalibutan ng matataas na damo. Walang ilaw, walang ingay. Ngunit alam niyang may naghihintay. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Dario sa gitna ng dilim. May hawak itong pulang supot. "Hindi pala agad sumusunod," wika ni Dario. "Akala ko'y automatikong lakas." "Hindi mo ito nauunawaan," sagot ni Mateo. "Turuan mo ako." May bahid ng inis sa boses ni Dario. "Simula pa noon, ako ang dapat na nakakuha nito. Mas malakas ako, mas may ambisyon. Ikaw, gusto mo lang magtago."
Hindi ito gantimpala sa ambisyon, sagot ni Mateo. Ito'y responsibilidad. Biglang inilabas ni Dario ang supot at isinabit sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin sa loob ng gilingan. Kumalabog ang mga lumang tabla. Umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog na tila mula sa malayo. Napakunot ang noo ni Dario. Wala namang nangyayari, anya. Lumapit si Mateo, ngunit hindi agresibo. Hindi ito para sa paghahari, sabi niya. Hindi ito sumusunod sa galit. Kung ganon, bakit sa iyo? Dahil hindi ko ito hiniling. Sa sandaling iyon, tila may kumislap sa pagitan nila. Hindi ilaw, hindi apoy, kundi isang puwersang hindi maipaliwanag. Napaatras si Dario, napahawak sa dibdib. Biglang uminit ang pulang supot sa kanyang leeg. Napadaing siya. Hindi iyon apoy na nakikita, kundi init na tila nagmumula sa loob. Ano ito? Sigaw niya. Pinipili ka, sagot ni Mateo. At mukhang hindi ka nito tinatanggap. Lumuhod si Dario. Pilit tinatanggal ang agimat ngunit tila kumapit ito sa kanyang balat. Sa huli, nahulog ang supot sa lupa. Natahimik ang hangin. Dahan-dahang lumapit si Mateo at pinulot ang pulang tela. Sa kanyang paghawak, muling bumalik ang pamilyar na init. Hindi masakit, hindi marahas, kundi tahimik at mahinahon. Tumingin siya kay Dario na nakaluhod pa rin, pawis na pawis at nanginginig. Hindi ito laban para sa kapangyarihan, sabi ni Mateo. Ito'y laban para sa sarili. Hindi na sumagot si Dario. Sa unang pagkakataon, hindi yabang ang nasa kanyang mga mata, kundi takot. At marahil pagsisisi. Sa labas ng gilingan, unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng umaga. Hawak muli ni Mateo ang agimat, ngunit malinaw sa kanya. Ang tunay na laban ay hindi na tungkol sa kung sino ang may hawak nito, kundi kung paano niya tuluyang tatapusin ang aninong matagal nang sumusunod sa kanyang buhay. Hindi na muling nagsalita si Dario ng gabing iyon. Iniwan siya ni Mateo sa loob ng lumang gilingan. Buhay, ngunit wasak ang pagmamataas. Hindi siya binugbog. Hindi tinakot. Sapat na ang naranasan nitong init ng agimat upang maunawaan na may mga bagay na hindi kayang pilitin. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Mateo, dala ang pulang supot sa kanyang palad. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga taong sumunod kay Dario, ang tinatawag nilang tagasunod ng lihim, ay hindi basta mawawala dahil lamang sa isang kabiguan. Pagdating niya sa bahay, hindi niya agad isinabit ang agimat. Inilapag niya ito sa mesa at matagal na tinitigan. Hindi ka dapat maging sanhi ng mas maraming sugat. Mahina niyang wika. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng matandang lalaki sa gubat. Ang mga matang hindi naghahanap ng pinakamalakas, kundi ng pinakamatatag ang loob. Unti-unti niyang nauunawaan. Hindi siya pinili dahil siya ang pinakamahusay na mandirigma. Pinili siya dahil kaya niyang tumanggi. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa gilingan. May mga nakakita kay Dario na umuwing mag-isa, tila pagod at tahimik. Hindi na ito nagpakita sa plaza. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay hindi na rin nakita sa baryo. Ngunit hindi iyon nagbigay ng ganap na kapayapaan. Dumating si Alina sa bahay ni Mateo, bit-bit ang panibagong impormasyon. May mas mataas pa sa kanya, sabi nito. May lalaking tinatawag nilang
punong tagasunod. Siya ang tunay na nag-uutos. Si Dario ang isa sa mga naghahanap. Nasaan siya? Tanong ni Mateo. Walang nakaalam, pero ayon sa mga nakalap ko, may isa pang agimat na hinahanap nila. At kapag pinagsama raw ang dalawa, mas magiging buo ang kapangyarihan. Tahimik si Mateo. Kung ganoon, hindi lamang pala ang agimat niya ang bahagi ng mas malaking larawan. Hindi ko hahayaang gamitin ito para doon, mariing sabi niya. Nang gabing iyon, nagpasya si Mateo na bumalik sa pinagmulan, sa bundok, sa lugar kung saan niya unang natanggap ang pulang supot. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang balak, maliban kay Alina. Kailangan kong malaman kung bakit ako, sabi niya. Kung may susunod pang hahabol dito, kailangan kong maunawaan ang pinanggalingan. Mag-isa siyang umakyat sa kabundukan kinaumagahan. Ang landas ay pamilyar, bagamat matagal na niyang hindi tinahak. Ang mga puno ay tila mas matayog. Ang hangin ay mas malamig. Pagdating niya sa bahagi ng gubat, kung saan niya unang nakita ang matanda, tumigil siya. Tahimik. Walang bakas ng tao. Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam. Ilang hakbang pa at napansin niya ang isang maliit na altar na yari sa bato. Hindi niya iyon napansin noon. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na simbolong kapareho ng borda sa pulang supot. Lumapit siya. Sa sandaling inilapag niya ang agimat sa ibabaw ng bato, tila umihip ang mas malakas na hangin. At may tinig, hindi malakas, hindi malinaw, kundi parang alaala na bumubulong sa kanyang isipan. Ang lakas ay hindi pag-aari, ito'y ipinapahiram. Napapikit si Mateo. Sa kanyang isipan, nakita niya ang larawan ng matanda. Ngayon ay mas malinaw ang mukha nito. Hindi ito basta tao. Isa itong tagapag-ingat. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng balanse. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi niya kailangang itago ang agimat habang buhay. Darating ang araw na kailangan niya itong ipasa. Ngunit hindi sa taong uhaw sa kapangyarihan, kundi sa taong handang tumanggi rito. Sa kanyang pagbaba ng bundok, sinalubong siya ng balitang hindi niya inaasahan. Nasa baryo ang isang estranghero, isang lalaking nakaitim, may mahinahong tindig at mga matang hindi basta kumikislap sa galit, kundi sa malalim na kaalaman. Naghihintay ito sa plaza. At ang tanong nito sa unang taong nakasalubong, nasaan ang may hawak ng pulang agimat? Nang marinig iyon ni Mateo, hindi siya natakot. Sa halip, naging malinaw ang kanyang hakbang. Kung ito ang punong tagasunod, hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Sa pagkakataong ito, hindi niya ipagtatanggol ang agimat para sa sarili, kundi para sa tamang dahilan. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng banderitas na hindi pa inaalis matapos ang pista, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mateo na ang tunay na laban ay hindi laban ng lakas, kundi laban ng prinsipyo. Tahimik ang plaza ng San Isidro nang magtapat ang dalawang lalaki. Ang estrangherong nakaitim ay hindi kailangang magtaas ng boses upang makuha ang atensyon ng mga tao. May kakaiba sa kanyang tindig, hindi yabang, hindi rin karahasan, kundi kumpiyansang tila nagmumula sa matagal na paniniwala. "Ikaw si Mateo Villaruel," mahinahon nitong wika. "Ako nga," sagot ni Mateo. "Dalhin mo ang agimat." Hindi utos ang tono. Isa itong paanyaya, ngunit may bigat.
Hindi agad gumalaw si Mateo. Naroon si Alina sa gilid ng plaza, tahimik na nagmamasid. Ilang kalalakihan sa baryo ang handang lumapit kung kinakailangan, ngunit hindi siya nagbigay ng senyales. "Bakit?" tanong ni Mateo. "Dahil iyon ay bahagi ng isang kabuuan," sagot ng estranghero. "At ang kabuuan ay hindi dapat hawak ng isang tao lamang." "Hindi ko ito inangkin," malamig na tugon ni Mateo. "Ipinagkatiwala lamang." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Ako ang tinatawag nilang punong tagasunod," sabi nito. "Hindi kami magnanakaw. Kami ay nagtitipon. Ang mga agimat ay nagmula sa iisang pinagmulan. Kapag pinagsama, mabubuksan ang tunay na lakas." "Anong klasing lakas?" tanong ni Mateo. "Ang kakayahang hubugin ang kapalaran." Tahimik ang paligid. Maraming nakarinig ng huling pangungusap, ngunit iilan lamang ang nakaunawa ng implikasyon. "Ang kapalaran ay hindi hinuhubog ng agimat," sagot ni Mateo. "Hinuhubog ito ng tao." "Isang sundalo ang nagsasabi niyan?" banayad na hamon ng lalaki. "Hindi ba't ilang beses kang iniligtas ng bagay na hawak mo?" Hindi kumurap si Mateo. "Hindi ako iniligtas ng agimat. Iniligtas ako ng mga desisyong ginawa ko." Isang maikling katahimikan ang bumalot sa plaza. Pagkatapos, marahang nagsalita ang punong tagasunod. "Kung ganoon, patunayan mo." Dinala nila ang usapan sa labas ng baryo, sa gilid ng ilog kung saan walang madadamay na sibilyan. Sumama si Alina, ngunit nanatili sa malayo. Hindi niya kayang pigilan si Mateo, ngunit kailangan niyang masaksihan ang katotohanan. "Hindi kita aatakihin," sabi ng lalaki. "Hindi ito laban ng kamao o sandata. Isa itong pagsubok." Mula sa loob ng kanyang balabal, inilabas nito ang isang maliit na sisidlan. Itim ang tela. May burdang simbolong kapareho ng nasa pulang supot. "Isa ito sa mga natipon na namin," paliwanag niya. "Hindi ito kompleto, ngunit sapat upang maramdaman ang isa pa." Isinabit nito ang itim na anting-anting sa leeg. Sa sandaling inilabas ni Mateo ang pulang supot mula sa kanyang bulsa. Tila umigting ang hangin sa paligid. Ang tubig sa ilog ay bahagyang kumilos kahit walang malakas na hangin. Hindi iyon mahika na nakikita ng mata, kundi enerhiyang nararamdaman sa dibdib. "Isuko mo," wika ng punong tagasunod, "at gagamitin natin ito para sa mas malawak na layunin." "Anong layunin?" tanong ni Mateo. "Upang alisin ang hadlang sa ating pag-angat, ang mga taong kumokontra, ang mga sistemang pumipigil." Napailing si Mateo. "Ibig mong sabihin, para kontrolin." Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, lumapit ito. Sa sandaling naglapit ang dalawang agimat, tila nagkaroon ng hindi nakikitang puwersang nagtutulakan. Ang pulang supot sa kamay ni Mateo ay uminit, ngunit hindi masakit. Ang itim na anting-anting sa leeg ng lalaki ay tila kumikislap sa ilalim ng tela. "Ramdam mo ba?" bulong ng punong tagasunod. "Mas magiging malakas tayo." "Tayo," mahinang ulit ni Mateo. At doon niya naunawaan, hindi ito tungkol sa balanse. Hindi ito tungkol sa pag-iingat. Ito'y tungkol sa pag-angkin. Sa isang iglap, sumiklab ang mas malakas na bugso ng hangin. Napaatras ang lalaki, napahawak sa kanyang anting-anting. Ang pulang supot ay nanatiling tahimik sa palad ni Mateo.
Hindi ito tumugon sa pangaangkin. Hindi ito nakiisa. Sa halip, tila pinili nitong manatiling kalmado. Napakunot ang noo ng punong tagasunod. Bakit hindi ito sumusunod? Dahil hindi ito sandata, sagot ni Mateo. Ito'y bantay. Sa sandaling iyon, tila may nabasag sa katahimikan. Hindi bagay, kundi ilusyon. Napagtanto ng lalaki na hindi niya mapipilit ang pagsasanib. Unti-unting bumaba ang kanyang kamay. Hindi pa tapos ito, malamig niyang sabi. Hindi ko rin sinabing tapos na, tugon ni Mateo. Umalis ang punong tagasunod nang hindi lumilingon. Naiwan si Mateo sa tabing ilog. Hawak ang pulang supot. Tumapit si Alina. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Na may mas malaki pa sa kanila, sagot ni Mateo. At hindi nila kayang pag-isahin kung ano ang hindi nila nauunawaan. Anong gagawin mo ngayon? Matagal siyang tumingin sa agimat. Hindi ko ito maaaring itago habang buhay, sabi niya. Kung patuloy nila itong hahabulin, hindi matatapos ang gulo. Isusuko mo? Umiling siya. May mas mahirap na desisyon. Napatingin si Alina sa kanya. Kung ang lakas ay ipinapahiram lamang, dagdag ni Mateo. Marahil panahon na upang ibalik ito. Sa malayo, unti-unting lumalabo ang anyo ng lalaking nakaitim habang naglalakad palayo. Ngunit malinaw kay Mateo. Ang huling yugto ng laban ay hindi tungkol sa pagtatanggol, kundi tungkol sa pagpapalaya. Magdamag na hindi natulog si Mateo Villaruel. Nasa mesa ang pulang supot, tahimik at tila karaniwan sa paningin ng sinuman. Isang maliit na tela lamang na may burdang simbolo. Walang liwanag, walang kakaibang anyo. Ngunit alam niyang hindi iyon basta bagay. Isa iyong ipinagkatiwala. At gaya ng lahat ng ipinagkakatiwala, may panahon ng paghawak at may panahon ng pagbitaw. Sa labas ng kanyang bahay, tahimik ang baryo. Wala nang bakas ng pista. Wala nang hiyawan sa sabungan. Ang mga banderitas ay kalahati ng tinanggal. Ang saya ay napalitan ng normal na ritmo ng buhay. Ngunit sa loob niya, may pa siyang kailangang gawin. Kinabukasan, tinipon niya sa plaza ang ilang taong pinakamalapit sa kanya. Si Mang Isko, ilang kalalakihang tumulong sa kanya, at si Alina. Hindi niya ipinaalam sa marami. Hindi niya gustong gawing palabas ang isang sagradong desisyon. Hindi matatapos ang paghahabol, panimula niya. Habang hawak ko ito, may maniniwalang may kapangyarihang dapat angkinin. Tama naman, sabi ni Mang Isko. Pero kaya mo namang ipagtanggol. Hindi habang buhay, sagot ni Mateo. At hindi iyon ang dahilan kung bakit ito ibinigay. Tumingin siya kay Alina. Sinabi mo noon, may iba pang agimat na hinahanap nila. Tumango ang babae. Kung ganoon, patuloy ni Mateo, mas mabuting wala silang makuha. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Ibig mong sabihin, oo, sa hapon ding iyon, umakyat muli si Mateo sa kabundukan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sumama si Alina bilang saksi. Tahimik silang naglakad sa landas na tinahak niya. Ilang araw lamang ang nakalipas. Sa wakas, narating nila ang maliit na altar na yari sa bato. Ang lugar kung saan niya unang nadama ang mas malinaw na kahulugan ng kanyang paghawak sa agimat. Huminto siya sa harap nito. Inilabas niya ang pulang supot. Sa sandaling iyon, muling uminit ang tela sa kanyang palad. Hindi bilang babala, kundi parang paalam.
Hindi kita ginamit para sa pansarili, mahina niyang sabi. At hindi kita hahayaang maging sanhi ng pag-aagawan. Marahang inilapag niya ang agimat sa ibabaw ng altar. Huminto ang hangin. Tahimik ang gubat. Sa ilang segundo, walang nangyari. Pagkatapos tila may banayad na pag-ikot ng hangin sa paligid ng bato. Ang pulang tela ay unti-unting lumubog sa pagitan ng mga bitak ng altar, na para bang tinanggap ng lupa. Walang liwanag, walang malakas na tunog. Isang tahimik na paglaho lamang. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Sa halip, isang gaan na matagal na niyang hindi nadama. Pagbaba nila ng bundok, sinalubong sila ng balita. Umalis na sa rehiyon ang punong tagasunod. Wala na ring bakas ng grupo. Si Dario ay tahimik na namumuhay sa kabilang bayan. Umiwas sa sabungan at sa mga dating kasamahan. Para bang may biglang naputol na ugnayan. Sa sumunod na mga linggo, bumalik sa dati ang buhay sa San Isidro. Nagpatuloy si Mateo sa pag-aalaga ng mga tandang. Sumabak muli si Bagwis sa laban at nanalo. Minsan natalo. Ngunit malinaw sa lahat na ang bawat panalo ay bunga ng disiplina at tiyaga, hindi ng misteryo. Hindi na siya kinatatakutan. Hindi na rin siya pinaghihinalaan. Isa na lamang siyang sabungerong may tahimik na tindig at matatag na prinsipyo. Isang hapon, habang pinapakain niya ang mga sisiw, lumapit si Alina. "Wala ka bang pagsisisi?" tanong nito. "Wala," sagot niya. "Paano kung kailangan mo yon balang araw?" Ngumiti si Mateo. Sa pagkakataong iyon, umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Kung ang lakas ay nasa loob, hindi iyon mawawala dahil lamang sa isang bagay. Tahimik silang nagmasid sa mga tandang na nag-uunahan sa butil. Ang agimat, dagdag niya, ay hindi talaga lakas. Isa lamang itong paalala na sa bawat laban, sa digmaan man o sa sabungan, ang pinakamahalaga ay ang pagpili. Anong pagpili? Ang piliing maging tama kahit mas madali ang maging makapangyarihan. Sa paglubog ng araw, muling umihip ang hangin sa ibabaw ng baryo. Walang kakaibang enerhiya, walang nakatagong lihim. Ngunit sa kaibuturan ng bundok, sa ilalim ng altar na bato, nanatiling nakatago ang pulang supot. Hindi bilang sandata, kundi bilang bantay ng balanse. At sa puso ni Mateo Villaruel, malinaw ang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasa agimat. Nasa taong marunong itong bitawan. Lumipas ang mga buwan na parang payapang agos ng ilog sa paanan ng bundok. Ang San Isidro ay bumalik sa dati nitong ritmo. Ang tilaok ng tandang tuwing madaling araw, ang kalansing ng araro sa bukid, ang mahinang tawanan sa tindahan ni Aling Celia tuwing hapon. Unti-unting naging alaala na lamang ang tensyon ng pista at ang pagdating ng lalaking nakaitim. Hindi na muling nabanggit ang tungkol sa tagasunod ng lihim. Hindi na rin bumalik si Dario sa sabungan ng baryo. Ngunit kay Mateo Villaruel, ang mga pangyayaring iyon ay hindi basta lumipas. Isa iyong yugto ng kanyang buhay na nagturo sa kanya ng mas malalim na aral kaysa sa anumang naranasan niya sa digmaan. Isang umaga, habang nililinis niya ang kulungan ni Bagwis, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa labas ng bakod. Payat, tahimik,
at tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. "Anong kailangan mo?" tanong ni Mateo, hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. "Gusto ko po sanang matutong mag-alaga ng tandang," sagot ng bata. Sabi po nila, kayo raw ang pinakamagaling. Hindi agad ngumiti si Mateo. "Hindi ako pinakamagaling," sabi niya. "Marunong lang akong maghintay." Lumapit ang bata. "Pwede po ba akong tumulong?" Pinagmasdan siya ni Mateo. May nakita siyang pamilyar na bagay sa mga mata ng bata. Hindi ambisyon, hindi kayabangan, kundi pagnanais na matuto. At sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng tinig sa gubat. Ang lakas ay hindi pag-aari. Ito'y ipinapahiram. Tumango siya. Simulan mo sa paglilinis. Ang disiplina doon nagsisimula. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagpunta ng bata sa bahay ni Mateo. Tinuruan niya ito kung paano magpakain, paano mag-obserba ng galaw ng tandang, paano kilalanin ang pagod at lakas. Hindi niya itinuro ang tungkol sa agimat. Hindi niya kinailangang banggitin yon, sapagkat ang tunay na aral ay hindi tungkol sa mahiwagang bagay, kundi sa paghubog ng sarili. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, tinanong ng bata, "Kuya Mateo, totoo po bang hindi kayo natatalo?" Ngumiti si Mateo. "Marami na akong pagkatalo. Pero bakit parang hindi kayo natatakot?" Matagal bago siya sumagot. "Dahil natutunan kong hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo," sabi niya. "May mga laban na kailangang bitawan." Napaisip ang bata. "At paano kung may gustong kumuha ng sa iyo?" "Tingnan mo muna kung karapat-dapat kang maghawak," sagot niya. "Kung hindi, mas mabuting ipaubaya." Sa gabing iyon, mag-isa siyang naglakad patungo sa gilid ng baryo, kung saan tanaw ang kabundukan. Minsan, sa mga sandaling tahimik ang hangin, nararamdaman niya ang bahagyang pag-ikot ng simoy mula sa direksyon ng altar. Hindi iyon tawag, hindi rin paalala. Isa lamang itong presensyang nagpapatunay na may mga bagay na hindi kailangang hawakan upang maramdaman. Hindi niya hinanap ang agimat. Hindi niya tinangkang bawiin, sapagkat alam niyang ang tungkulin niya ay natapos na. Sa huling laban ni Bagwis bago ito tuluyang tumanda, hindi nanalo ang tandang. Malinis ang pagkatalo. Walang daya, walang misteryo. Pagkatapos ng laban, hinaplos ni Mateo ang balahibo ng kanyang alaga at marahang binuhat ito pauwi. Hindi siya nalungkot. Sa halip, may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Ang mga panalo at pagkatalo ay bahagi lamang ng paglalakbay. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo hinaharap ang bawat isa. Paglipas ng panahon, si Mateo Villaruel ay hindi na lamang kilala bilang sundalong sabonghero na may tinatagong agimat. Nakilala siya bilang lalaking may matatag na prinsipyo, bilang guro ng disiplina, bilang taong kayang tumanggi sa kapangyarihan kapag alam niyang hindi iyon para sa tama. At sa ilalim ng altar sa kabundukan, tahimik na nanatili ang pulang supot. Hindi naghihintay ng digmaan, hindi naghahanap ng bagong amo, kundi nagbabantay sa balanse ng mga pusong maaaring sumubok muli. Ngunit kung sakaling may dumating mang karapat-dapat, isang pusong hindi uhaw sa paghahari, kundi handang tumanggi. Ang agimat ay muling magpapakita. Hanggang sa panahong iyon, ang pinakamakapangyarihang bagay sa San Isidro ay hindi isang mahiwagang supot,
kundi ang halimbawa ng isang sundalo na natutong ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbitaw. Lakas.